IFM. Dapat, sa umpisa pa lang, hindi mo dapat ikahiya at balewalain ang taong mahal mo. Dahil kapag dumating ang panahon na gusto mo na siyang bawiin, mahihirapan ka nang pabalikin siya sa piling mo. Ako nga pala si Jed, 34 years old at palaging nakikinig sa Dear IFM. Masarap pakinggan, Mayora, ang mga kwentong ibinabahagi sa inyo ng mga letter senders nyo. At talaga namang nakaka-relate ako sa mga ito. Iba't ibang emosyon din ang aking nararamdaman sa pakikinig sa iyong programa. Nandyan yung naiiyak, kinikilig, natatawa sa mga kwento. Kaya naisip ko, paano kaya kung ako naman ang magpapadala ng sarili kong kwento? Mayora, meron kasi akong pinagdaraanan sa buhay ngayon. Umaasa ako na matutulungan niyo ko pagkatapos niyong mapakinggan ang aking kwento. Basta ano ba? Tumayo ka nga dyan, tanghali na nakahilata ka pa? Jed naman, tutulog yung tao eh. Ay anong oras na natutulog ka pa rin? Kaya walang nangyayari sa buhay mo eh. Ba naman yan? Nananahimik ako dito tapos iistorbohin mo ako? Alam ko pa talaga naka-istorbo sa'yo, no? Ang kapal din naman ang mukha mo. Ay ang baho-baho mo lang nga. Pati ba naman yung amoy ko? Tinadamay mo pa. Ay talaga naman mabaho ka. Kadiri to. Inom kasi ng inom ng alak eh. Nagyaya lang yung barkada kaya napainom ako. Sorry na. Huwag na akong bulyawan. Kahit naman hindi mo kasama yung mga kaibigan mo, umiinom ka pa rin. Nagpapalamig lang ako eh. Daming palusot. Kaya pala hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakahanap ng trabaho. Ano ba? Naghahanap naman ako ah. Tigilan mo nga ako. Kung hindi pag-inom ng alak at binong ginagawa mo, nanonood ka lang naman sa cellphone mo. Nanonood lang ako ng anime. Masama ba yun? Hoy, ang tanda-tanda mo na. Ganyan pa rin yung pinapanood mo. Basta maging mature ka naman. Tinahig mo pa yung anak mo sa pagiging isip bata mo eh. Sobra ka naman, Jed. Yun lang yung paborito kong panoorin eh. Dami mo nang sinabi sa akin. Ay paano? Hindi mo man lang kinaayos ang sarili mo. Nang dahil sa'yo napahiya ako sa mga kamag-anak ko. Ha? Bakit dahil sa akin? Wala akong matatanda ang may atraso ako sa kanila ha? Ay ganon. Nakalimutan mo na kung anong ginawa mo? Palibhasa kasi babad na sa alak yung utak mo eh. Bakit ba? Hindi mo na lang sabihin kung ano yung nagawa ko. Panaylait mo lang sa akin eh. Pumunta ka doon sa family gathering namin, hindi ka man lang nag-ayos. Ha? Okay naman yung pormahan ko nun ha. Anong okay? Eh umarap ka sa kanila nang hindi man lang nag-ahit, nagpagupit ng buhok, ang dungis ng itsura mo. Alam mo ba kung ano yung mga sinabi nila sa akin? Wag mo nang sabihin. Hindi ko na kailangang malaman yan. Hindi, sasabihin ko. Ang baho ng itsura mo. Parang hindi ka raw nariligo. Hindi man lang daw kita inaasikaso. Oh, pati ako nadamay pa ako sa'yo. Grabe naman yung mga kamag-anak mo. Kaya pala ganyan yung ugali mo eh. Hoy! Huwag mong binabaling sa akin yung mga kapalpakan mo. Dahil kasalanan mo to. Nagsasawa na ako sa ganitong buhay kasama ka. Ayoko na. Pahiyang-pahiya na ako dahil sa'yo eh. Mas mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Siguro, may mga magkasabing masyado naman ako naging malupit sa aking asawa. Pero hindi ko na talaga matiis ang pagiging pabaya niya sa kanyang sarili. Hindi naman siya dating ganoon, Mayora Iska Morena. Kaya ko nga siya nagustuhan dahil ang gwapo-gwapo niya noon at mukhang kaya niya akong buhayin. Ipinaglaban ko pa nga siya sa aking pamilya noon dahil sinasabihan nila na wala raw akong mapapala. Kibaste. Hindi ko akalaing papatunayan lang din pala ni Baste ang sinasabi sa kanya ng ibang mga tao. Hindi ko na kaya makisama pa sa ganitong klase ng tao, Mayora. Kaya kahit masakit sa akin, nagdesisyon na rin akong makipaghiwalay sa aking asawa. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng pagkait sa kanyang karapatang madalaw niya ang aming anak. Lalo na
At kailangan ko rin naman ang kanyang tulong sa pag-aalaga at pagpapalaki ng bata. At habang tumatagal, Mayora, parang nagbabago si Baste. Parang bumabalik yung mga bagay na dati kong nagustuhan sa kanya na nawala ngayon. Baste, uwi ka na ba? Bakit ang bilis naman? Sana tagal ka pa dito sa bahay. Hindi na, Jed. Napatulog ko na si Kyla. Tsaka hinihintay na rin ako ni Christy. Baka nag-aalala sa akin yun eh. Bakit na mag-aalala ng babaeng yan? Kala mo naman siya yung asawa. May sinasabi ka ba? Wala. May naisip lang ako kaya ako napapabulong. Sabihan mo yung girlfriend mo, hindi niya kailangan mag-alala. Bahay mo rin to eh, dito ka naman nakatira. Oo nga, Jed. Kaya lang, naghiwalay na tayo eh. May karelasyon na rin ako. Ang pangit naman kung nandito pa rin ako, di ba? Sa bagay, masyado na yata nagiging seryoso yung usapan natin. Sorry ha. Ikaw naman kasi. Kung ako sa'yo, iwasan na lang natin yung mga ganyang usapan. Baka mamaya, awayin mo na naman ako eh. O hindi Sino bang gustong may kaaway? Kaya lang naman kita inaaway nun kasi ayaw mong ayusin yung sarili mo eh. Pero ngayon, malaki na yung pinagbago mo ha. Talaga? Ang ibig mo bang sabihin, mukha na ako naliligo ngayon? Grabe ka naman, wala man ako sinasabing ganyan sa'yo ah. Mukhang nakalimutan mo na yata yung mga nasabi mo noong nag-asawa pa tayo. Bakit? Mag-asawa pa rin naman tayo ah. At kung sakaling nasabi ko man sa'yo yun, pasensya na. Okay na yun. Kalimutan natin yun. Nagiging seryoso na naman tayo eh. Oo nga eh. Pero totoo yung mga sinabi ko ah. Gusto ko yung nakikita kong pagbabago sa'yo. Ang linis-linis mo ng tingnan. Tsaka lalo ka pang gumwapo. Ay, nako. Ikaw talaga. Inuuto mo pa ako. Jed, kakabigay ko lang pala ng sustento para kay Kyla ha. Wala pa akong pera dito. Hoy, hindi naman ako nang uuto. Seryoso kaya ako. Dati tinatamad kang mag-ahit tsaka magpagupit. Ayaw mo pang magpalit ng suot mo pero ngayon, tinan mo, ang ganda ng gupit ng buhok mo. Nag-aahit ka na rin. At maayos yung pormahan mo. Tsaka hindi lang yun Bango-bango mo pa. Naamoy mo lang siguro yung damit ko. May ginagamit kasi ako dyan para bumango yung mga sinusuot ko eh. Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Kaya naman pala eh. Yun nga rin yung gagamitin ko sa mga damit namin para bumango. Ay, pero mabalik tayo sa usapan. Masaya ko para sa'yo. Salamat, Jed. Magmula kasi nang maghiwalay tayo, napansin ko rin yung sarili ko eh. Naisip kong may point ka rin kung bakit ayaw mo na sa akin. Kaya nagsimula na akong baguhin yung lahat-lahat sa akin. Sana ginawa mo yung mga ganyang pagbabago nung hindi pa tayo naghihiwalay. Marami nang nangyari, Jed. Hindi na natin may babalik yung nakaraan. May kanya-kanyang buhay na rin tayo eh. Oo nga pero hindi mo na ba nakikitang magiging buo ulit yung pamilya natin? Ba't mo nang tinatanong sa akin yan ngayon? Wala lang. Naisip ko lang naman. Alam mo kasi, yung anak mo, tinatanong ako kung bakit daw lagi kang umaalis dito sa bahay at hindi ka dito natutulog. Jed, alam kong nahihirapan ka na rin sa pagpapaliwanag sa anak natin. Pero ito na yung sitwasyon natin ngayon eh. Hindi gumana yung pagsasama natin. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Pero pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan para sa anak natin. Sa totoo lang, Mayora, nasaktan ako sa mga sinabi ni Baste. Kung bakit ba naman kasi pinakawalan ko pa ang aking asawa. Malay ko bang babango at magiging gwapo na ulit ang aking asawa. Di sana, hindi ko na lang siya pinalis noon at pinag-usapan na lang namin kung ano man ang naging problema namin. Pero ngayon, huli na ang lahat. Dahil meron ng ibang babaeng nagpapaligaya sa kanya. At dahil sa babaeng yan, lalo pa akong naawa sa aking sarili. Kahit gustuhin ko pang mabuo ulit ang aking pamilya, hindi na mangyayari yun nang dahil sa kanya. Pero gusto ko na talagang magbalikan kami ng aking asawa.
Pero ang tanong, Mayora, paano ko gagawin yun? Kung ibang babae na ang laman ng puso ni Basti. Ano bang nangyayari sa'yo, Jed? Pagkatapos mong palayasin yung asawa mo sa bahay niyo, ngayon naman nagkakandara pa kang balikan kanya? Ano magagawa ko? Talaga namang ang gwapo-gwapo ng asawa ko eh. Sus! Gwapo raw. Baka naman hindi. Baka namimiss mo lang na meron kang katabi sa kama. Oy, hindi ayoko nga siyang katabi sa kama nun kasi nababahuan ako sa kanya eh. Pero ngayon iba na kasi siya eh. Tapos ang bango-bango na niya. Ay, hindi pa rin ako naniniwala. Yung huling beses kong nakita yang si Baste, parang nilamukos na basahan yung itsura niya. Hoy, sobra ka naman. Laitera nito. Saan na ba yung cellphone ko? O eto, ipapakita ko sa yung itsura niya ngayon ha. Tingnan ko lang kung api-apihin mo pa yung asawa ko. Patingin nga. Ay! Oo nga! Mukhang naliligo na siya dyan, ha? Hoy, grabe ka. Yun lang yung masasabi mo sa kanya. Ang akala ko pa naman sasabihan mo ng gwapo ng asawa ko. Hindi ko naman talaga siya type, no? Pero oo nga, ang linis na niyang tingnan dyan. Mukhang nag-improve nga siya. Hindi tulad dati, mukha siyang palaboy. Ano ba? Tama na nga yan. Napapasobra na yata yung panlalait mo sa asawa ko eh. Ipinakita ko ng gwapo yung asawa ko, yung may nasasabi ka pa rin. Ewan ko sa'yo. Dati diring-diri ka sa lalaking yan. Tapos ngayon, patay na patay ka na. Eh ganun talaga. Nagbago na eh. Tsaka mahal ko naman talaga yan eh. May magagawa nga lang ako para bumalik siya sa akin eh. Huwag mong sabihin siya naman ngayon yung umaayaw sa'yo. Eh, aba, nakaligo lang siya. Akala mo na kung sino. Wala naman akong sinasabing ganun no. Eh bakit ba parang galit na galit ka kay Baste? Eh, sorry na. Naisip ko pa rin kasi yung dating itsura niya eh. Tapos, uma-attitude pa siya sa'yo. Alam mo, pinapangunahan mo naman yung kwento ko eh. Hindi siya ma-attitude, wala naman akong sinabi. Mabait kaya yan. Wow! Ngayon, nababaitan ka na porket nababanguhan ka na sa kanya? Iba rin yung ugali mo, te, no? Pero teka, bakit nga ba hindi na lang kayo magbalikan na, Ber? Mag-asawa pa rin naman kayo, di ba? Oo nga. Pero kasi may girlfriend na eh. Oh, ano naman ngayon? Bakit hindi mo siya bawiin doon sa babae? Ano ba problema mo? Kapag kasi ginawa ko yung sinasabi mo, di lalabas ng mga agaw ako. Hindi ka lalabas ng mga agaw dahil ikaw naman talaga yung legal na asawa, no? Hello? Nag-iisip ka ba? Oo nga, pero sa tingin mo ba, ganun lang kasimple yun? Mahal na mahal niya yung girlfriend niya eh. Hindi niya iiwan yun. Oh, akala ko ba mahal na mahal mo yung asawa mo at gusto mong bumalik siya sa'yo? Ayun na nga, pero syempre, hindi ko naman basta-basta magagawa yun. Iyan tayo eh. Puro palusot. Kaya walang nangyayari sa'yo eh. Bakit ba nag-aalangan ka? Wala namang masama sa gagawin mo eh. Kaya wag kang makonsensya. Binabawi mo lang kung ano yung hiniram sa'yo. Mayora Iska Morena, akala ko wala na talagang pag-asa magkabalikan pa kami ni Baste. Akala ko hindi na magiging buo ang aming pamilya. Pero nagkamali pala ako. Kung gugustuhin ko lang, magagawa ko kung anong gusto ko. Tama nga naman ang aking kaibigan, walang masama kung babawiin ko ang asawa ko. Hindi pa rin naman lalabas ng mga agaw ako. Dahil mag-asawa pa rin kami ni Baste. Kung meron mang mga agaw dito, yung girlfriend niya yun, hindi ako. Bigla akong nabuhayan ng loob. May pinagsamahanan din naman kami ni Baste, Mayora. Kaya siguro naman, may natitira pa siyang pagmamahal para sa akin. Magiging mahirap lang siguro sa umpisa, pero kapag na-realize niya na ako pa rin talaga ang mahal niya, babalik din siya sa babaeng tunay na nagmamahal sa kanya. Babalik siya sa akin, Mayora. Yun ang pinapanalangin ko. Buo na ang loob kong bawiin ang aking asawa. Masyado nang matagal ang binigay kong panahon sa pagpapahiram sa kanya sa ibang tao. Oras na, Mayora, para bumalik siya sa akin. Dahil ako naman talaga ang babaeng para sa kanya. Matutuwa rin ang anak ko kapag nagbalik na ang tatay niya sa amin at magiging buo na ulit ang aming pamilya. Pero syempre,
Hindi nga magiging madali ang lahat ng bagay. Kapag may inaasam ka, hindi mo ito madaling makukuha. Kailangan na pagplanuhan na mabuti ang bagay na ito. Actually, Mayora, merong ipinayo si Em sa akin. Gawin ko lang daw ito at siguradong magagawa ko ring pabalikin si Baste sa buhay namin mag-ina. Jed, mauna na ako Late na rin eh. Baka hinihintay na ako ni Christy sa bahay. Oh, alis ka na? O teka, dito ka na muna. Hanap-hanapin ka na naman ng anak natin eh. Pero natutulog na si Kyla eh. Tsaka alam naman niyang hindi na ako umuwi dito. Kahit na miss na niya yung tatay niyo. Oh. Kahit ako, namimiss na rin kita eh. Ha? Jed, tama ba yung narinig ko? Ikaw? Namimiss mo ako? Wala, ano ka ba? Huwag mo na lang pansinin yung sinabi ko. Basta pwedeng huwag ka munang umalis. 'Di ba galing ka sa trabaho, malamang pagod ka. Oo nga eh. Yun na nga eh. Kaya ako nga sanang gustong umuwi na para makapagpahinga na ako. Bakit? Hindi ka ba pwedeng magpahinga dito? Jed naman. Siyempre, hindi. Parang hindi naman maganda kung dito pa ako matutulog, no? Bakit ba ganyan ang iniisip mo? Dito ka rin naman talaga nakatira. Isa pa, kami naman talaga ang pamilya mo eh. Pero hindi na ngayon, Jed. Ang ibig kong sabihin, hindi ako mawawala para sa anak natin. Pero yung tungkol sa atin, pareho naman nating alam na matagal nang tapos kung ano man yung namamagitan sa atin, di ba? Pero nandun pa rin naman yung pagmamalasakit natin sa isa't isa kahit hiwalay na tayo, di ba? Kaya pwede ba, huwag nang matigas yung ulo mo ha. Dito ka na matulog. At baka kung ano pang mangyari sa'yo kapag bumiyahe ka ng gantong oras. Konsensya pa kita. Sige, dito lang ako matutulog sa sala. Pero bukas, kailangan maaga rin ako makaalis. Okay, ikaw bahala. Pero huwag kang matulog dito sa sala. Hindi ka naman ibang tao dito eh. Bahay mo to, no? Matulog ka na lang dun sa kwarto natin dati. Tatabi na lang ako sa anak mo. Oh, yeah. Jed, anong ginagawa mo? Tsaka, bakit nandito ka? Akala ko ba tatabi ka kay Kyla? Tsaka, bakit ganyan yung suot mo? Bakit? Hindi ba ako pwedeng tumabi sa asawa ko? Nakalimutan mo na ba ako? Jed, hindi pwede to. May karelasyon na ako. Okay lang yan. Pagbigyan mo na ako ngayon lang naman eh. Huwag mo na muna isipin yung girlfriend mo. Jed, ano man yung binabalak mo, huwag mo nang ituloy yan. Hindi ko papatulan yan. Ano bang problema? Hindi na ba ako mukhang kaakit-akit para sa'yo? Pangit na ba ako? Wala akong sinasabing ganyan sa'yo Siyempre naman, maganda ka pa rin. Ay naman pala eh. Bakit tinatanggihan mo na ako? Dati hindi ka naman ganyan. Kasi nga, hindi na talaga pwede. May kanya-kanyang buhay na tayo. Alam mo, lagi na lang yung sinasabi mo, nagsasawa na ako eh. Hindi na ako makapaghintay, baka nakakalimutan mo. Ako pa rin yung asawa mo. Sabik na ako sa'yo eh. Jed, tama na. Tumigil ka na. Baka nakakalimutan mo rin. Ikaw mismo nakipaghiwalay sa akin. Kaya kahit pa sabihin mong mag-asawa pa rin tayo, wala na, Jed. Tapos na. Ibang babae na yung laman ng puso ko. Kaya huwag ka nung umasa magkakabalikan pa tayo. Aaminin ko, Mayora. Nasaktan na naman ang damdamin ko sa mga sinabi sa akin ni Baste. Ang hirap tanggapin. Parang wala na siyang nararamdaman talaga para sa akin. Hindi mo lang niya inisip na magiging masaya ang anak namin kapag nagkabalikan kami. Talagang nabilog na ng girlfriend niya ang ulo niya. Para sa akin, Mayora, walang konsensya yung babaeng yun. Alam naman niya na may asawa at anak si Baste. Bakit umatol pa rin siya sa asawa ko? Pero naisip ko,
hindi ako dapat magpatalo. Ako ang asawa, kaya babawiin ko lang kung ano ang nakakarapat para sa akin. Magmumukha man akong desperada, pero gagawin ko ang lahat para lang bumalik sa akin si Baste. Buti naman at nagkita tayo, Christy. Tagal ko na rin gustong magkausap tayong dalawa eh. Ako rin, Jed. Gusto ko rin namang makausap yung babaeng dating minahal ng asawa ko. Asawa? Naiintindihan kaya ng babaeng to kung ano yung sinasabi niya? Kapal naman ang mukha nito. Sorry. May sinasabi ka ba? Parang may binubulong ka dyan eh. Wala. May naalala lang ako. Alam ba ni Baste na magkikita tayo ngayon? Hindi. Ang sabi mo, wag kong sabihin sa kanya eh. Bakit? Ano ba tong pag-uusapan natin? Tungkol ba to sa darating na birthday niya? Susurprisahin ba natin siya? Oo. Parang gano'n na nga at sigurado ako matutuwa siya sa pinaplano ko para sa kanya. Wow! Ano kaya yan? Pero ang daya mo dapat ako yung nagpaplano para kay Baste. Inunahan mo naman ako. Ay, napaka-feelingera ng babaeng to. Kung pasara ka alam kung sino ka na. Hindi mo ni kayong asawa eh. Pasensya ka na. May sinasabi ka na naman ba ulit? Hindi ko marinig eh. Wala. Sabi ko, nauna na akong magplano sa'yo kasi matutuwa rin dito yung anak namin ni Baste. Ganun ba? Yun na nga yung matagal ko nang hinihintay eh. Kailan kaya kami magkakaanak ni Baste, ano? Alam mo, huwag ka masyadong magmadali, Christy. Bata ka pa naman eh. Marami pang mga lalaking pwedeng magkagusto sa'yo. Ha? Tama ba yung narinig ko sa'yo? At bakit ko gagawin yun kung nandyan naman si Baste? Alam mo, tingin ko, nabigla ka lang sa asawa ko eh. Na-excite ka lang, ganun. Pero hindi talaga siya yung lalaking para sa'yo. Ano? Bakit mo naman sinasabi sa akin to? Tsaka, hindi na kayo mag-asawa. Hiwalay na kayo. Ipapaalala ko lang sa'yong may bisa pa yung kasal namin ni Baste. Kaya pwede ba, wag kang umarting ikaw na yung misis? Dahil kahit kailan hindi mangyayari yun. Okay. Naintindihan ko na kung bakit tayo nagkita. Pero sa tingin mo ba, susunod na lang ako sa gusto mong mangyari? Hindi ko gagawin yan. Mahal na mahal ko si Baste. Sige, magmatigas ka. Pero lagi mong iisipin na ako pa rin ang legal na asawa niya. Kaya magagawa ko kung anong gusto ko. Ngayong masira ang buhay mo, ibalik mo sa akin ang asawa ko. Alam kong magkakaroon na ng problema sa ginawa ko pero wala na akong pakialam. Kung hindi niya ibabalik sa akin si Baste, malalaman niya kung sino ang kinakalaban niya. Gera na kung gera. Matagal na siyang nakinabang sa aking asawa. At hindi na ako papayag na hindi niya isoli si Basti sa akin. At hindi talaga ako nagbibiro, Mayora. Kung darating kami sa demandahan, nakahanda ako para dyan. Pero syempre, Mayora, hanggat maaari idadaan ko sa matinong usapan. Inaasahan ko nang makikipag-usap si Basti sa akin at ito na ang pagkakataong ipakita ko sa kanya at maliwanagan siya kung sino ba talaga ang babae na dapat mahalin niya. Jed, alam mo ba yung ginagawa mo? Bakit mo naman sinabi kay Christy yun? Nababaliw ka na ba? So nagsumbong na pala sa'yo yung girlfriend mo. Hindi ako nababaliw, Baste. Binabawi ko lang yung asawa ko. Hindi mo ba alam na lalong nagiging magulo yung sitwasyon ng dahil sa ginagawa mo? Pwede ba hayaan mo na lang kami ni Christy? Kapag ginawa ko yan, ako yung hindi matatahimik eh. Hindi ko kayo ginugulo. Ang gusto ko lang, maging buo ulit ang pamilya ko. Eh di sana hindi ka nakipaghiwalay sa akin noon. Gusto mo pala ng buong pamilya eh. Oo na, sige na, inaamin ko nagkamali ako. Hindi ako dapat nakipaghiwalay sa'yo. Eh kaya nga gusto kong bumawi eh. O ano? Sa tingin mo ba makakabawi ka sa akin sa ginagawa mo? Hindi, Jed. Lalo lang ako nasasaktan dahil sinisira mo yung buhay ko. Hindi naman yun ang intensyon ko eh. Ang akin lang, ako naman talaga yung katuwang mo sa buhay. Ako yung asawa mo, hindi siya. Kaya iwan mo na lang siya. Magbalikan na lang tayong dalawa, Baste. Dati yun, Jed. Hindi na ngayon. Marami ng mga nangyari sa atin. Marami ka na rin mga masasakit na nasabi sa akin. Minsan mo na akong itinapon. Porque ba hindi na basurang tingin mo sa akin ngayon? Kaya gusto mo na makipagbalikan, ha?
Hindi ganun kasimple yun. Ayaw mo bang itama kung ano yung naging pagkakamali natin? Ayaw mo bang maging boy yung pamilya natin para to sa anak natin eh? Huwag mong gamitin si Kyla dito ah. Sariling interest mo lang yung pinapairal mo. Magkatuwang tayo sa pag-aalaga ng anak natin. Pero hanggang doon na lang yun, Jed. Iba na yung talagang katuwang ko sa buhay ngayon. Si Christy na yun. Hindi na ikaw. Basta ano bang pwede kong gawin para ma-realize mo na ako pa rin talaga yung mahal mo? Sigurado ako hindi pa rin nawawala yung pagmamahal mo para sa akin eh. Wala ka nang dapat pang gawin, Jed. Siguro dati, kahit na sinaktan mo yung damdamin ko, may nararamdaman pa rin ako para sa'yo. Pero nakilala ko na si Christy. Siya na yung mundo ko. Siya na yung babaeng nakikita kong makakasama ko habang buhay. Hindi na ikaw. Pero bakit? Hindi naman tama yun eh. Ako yung pinakasalan mo. Sumumpa ka mamahalin ako at hindi mo ako iiwan sa hirap at ginhawa, hindi ang babaeng yan. Kaya kalimutan mo na lang O bakit ha? Sumumpa ka rin naman sa simbahan nung pinakasalan mo ako, di ba? Pero ginawa mo ba? Hindi, Jed. Itinakwil mo ako dahil para sa'yo nahihirapan ka na at hindi ko mabigay kung ano man yung gusto mo. Kaya huli na talagang lahat para sa ating dalawa. Tanggapin mo na lang. Hindi na tayo magkakabalikan pa. Ang akala ko talaga, Mayores ka, Morena. May pag-asa pang bumalik sa akin ang lalaking mahal na mahal ko. Nabuhayan pa naman ako sa pag-asang magiging buo na rin ang aming pamilya. Pero wala rin palang mangyayari, Mayora. Desidido na talaga ang asawa ko na hindi makipagbalikan sa akin. Mahal na mahal talaga niya yung babaeng inagaw lang naman siya sa akin. Alam kong kasalanan ko rin naman kung bakit nawala si Basti sa akin, pero kaya ko namang itama ang lahat. Ang problema nga lang, wala nang natitirang pagmamahal ang asawa ko para sa akin. Alam kong kasalanan ko rin naman, Mayora. Alam ko na ako ang may problema. Napakasakit. At aaminin kong naguguluhan ako ngayon. Gusto ko sana silang guluhin lalo na ang mundo ng girlfriend niya. Alam kong sa usapang legal, ako ang may laban. Pero naisip kong masasaktan ang anak ko kapag binigyan ko ng problema ang tatay niya. Kaya sana, Mayora, tulungan niyo naman ako. Ano ba ang dapat kong gawin? Babawiin ko pa ba ang asawa ko o hahayaan ko na lang siya? Sana, Mayora, mabigyan niyo ako ng kasagutan. Hanggang sa muli, nagpapasalamat, Jed.